Ang Apokalipsis 15 at 16 ay tungkol sa pagbubuhos ng 7 mangkok. Ipinagpapatuloy nito ang binanggit sa Kapitulo 11 tungkol sa 7 trompeta. Makikita natin sa Apokalipsis 15 ang dalawang pangunahing bagay, ang pagpuri ng mga huling mandaraig at ang tanawin sa langit bago ang pagbubuhos ng 7 mangkok. Sa verse 2 sinasabi, "At nakita ko ang gaya ng isang malasalaming dagat na may halong apoy at yaong mga nagtagumpay sa halimaw at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan na nakatayo sa ibabaw ng malasalaming dagat na may mga alpa ng Diyos." Ito ang mga huling mandaraig, ang mga namartir dahil sa Antikristo sa panahon ng huling 3.5 taon. Ang malasalaming dagat po dito ay hindi binubuo ng tubig kundi binubuo ng apoy. Alam natin na magbuhat pa noong dilubyo ang Diyos ayon sa kanyang pangako na hindi na muling hahatulan ng lupa at ang mga buhay na nilalang sa pamamagitan ng tubig ay palagi nang nagsasagawa ng kanyang paghahatol sa tao sa pamamagitan ng apoy. Makikita natin ito sa maraming pagkakataon. Halimbawa, sa Genesis chapter 19 verse 24, "At buhat sa langit ay nagpaulan si Jehovah sa Sodom at Gomorra ng asupre at apoy." Gayon din sa Leviticus chapter 10 verses 1 at 2 binabanggit, "Noon sina Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang insensaryo at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila'y naghandog sa harapan ni Jehovah ng ibang apoy na hindi niya iniutos sa kanila, at lumabas ang apoy mula sa harapan ni Jehovah, nilamon sila at namatay sila sa harapan ni Jehovah." Sa mga bilang 11:1 binabanggit, "Ang bayan ay nagreklamo sa pandinig ni Jehovah, at nang marinig ito ni Jehovah ay nagningas ang kanyang galit, at ang apoy ni Jehovah ay nagningas laban sa kanila at tinupok ang gilid ng kampo." Gayon din sa Bilang chapter 16 verse 35, "May apoy na lumabas mula kay Jehovah at nilamon ng 250 lalaki na naghandog ng insenso." So sa ganitong maraming pagkakataon nakita natin ang apoy. Pinapaalis ng liyab po ng naghahatol na apoy ng Diyos ang lahat ng negatibong bagay sa sansinukob patungo sa malasalaming dagat po na ito na sa kalaunan ay magiging ang dagat-dagatang apoy. Ang mga magtatagumpay mula sa halimaw at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan ay ang mga huling mandaraig na daraan sa matinding kapigatian at makakapanaig sa Antikristo at sa pagsamba sa Antikristo. Sila po ay mamamartir sa ilalim ng pag-uusig ng Antikristo at sila ay bubuhaying muli upang magharing kasama ni Kristo sa 1,000 taon. Ang pagtayo sa ibabaw ng malasalaming dagat, ito po ay nangangahulugang sila ay nabuhay na muli mula sa mga patay at ni-rapture upang mapasa ibabaw ng dagat-dagatang apoy. Yan ay ang maging nasa ibabaw po ng nag-aapoy na kahatulan ng Diyos. Sa verse 3 sinasabi, "At inaawit nila ang awit ni Moises, ang alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero." Ang awit ni Moises ay tumutukoy po sa matagumpay na paghahatol ng Diyos sa kaaway ng kanyang bayan. Pinupuri ang Diyos sa kanyang paghahatol. Ito po ay sa negatibong panig. Samantalang ang awit ng Kordero, ito po ay tumutukoy sa pagtutubos ni Kristo na naranasan ng bayan ng Diyos sa presensya ng kanilang kaaway. Pinupuri ang Diyos dahil sa pagtutubos ni Kristo. Ito ay sa positibong panig. Ang mga huling mandaraig po ay nakaposisyong tumayo sa ibabaw ng malasalaming dagat dahil sa dalawang katunayan po: ang paghahatol ng Diyos sa kaaway, at ikalawa, ang pagtutubos ni Kristo sa bayan ng
Diyos. Ang awit ni Moises na nakatala po sa Exodus chapter 15 ay nagpupuri sa Diyos para sa katagumpayan laban sa mga hukbo ni Faraon na natamo sa pamamagitan ng matagumpay na pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng naghahatol na tubig ng dagat na pula. Inawit ni Moises at ng mga anak po ng Israel ang awit na yon sa dalampasigan ng dagat na pula. Ngayon, inaawit muli ng mga huling mandaraig na ito ang awit na ito sa ibabaw naman ng malasalaming dagat. Nagpapakita po na sila ay matagumpay laban sa kapangyarihan ng Antikristo na hinatulan ng Diyos ng apoy ng malasalaming dagat. Binabanggit din sa verse 3, dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, o Hari ng mga bansa. Binabanggit po dito yung tungkol sa ang iyong mga gawa at ang iyong mga daan. Ito po ay dalawang magkaibang bagay. Sa awit 103 verse 7 binabanggit po, Kanyang ipinaalam ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Sa Hebrews chapter 3 verses 9 hanggang 10, kung saan ako tinukso ng inyong mga magulang sa pamamagitan ng pagsubok sa akin at 40 taong nakita ang aking mga gawa. Dahil dito ay nawalan ako ng gana sa henerasyong ito at aking sinabi, sila ay laging nagkakamali sa kanilang puso at hindi nila nakikilala ang aking mga pamamaraan. Ang mga pamamaraan po ng Diyos ay iba sa kanyang mga gawa. Ang kanyang mga gawa ay ang kanyang mga pagkilos. Ang kanyang mga pamamaraan naman ay ang mga prinsipyo sa kanyang paggawa. Nakikilala lamang ng mga anak ni Israel ang mga gawa ng Diyos. Ngunit alam ni Moises ang kanyang mga pamamaraan. Ang mga pamamaraan ng Diyos ay ang kanyang mga namamahalang prinsipyo. Ang kanyang mga pamamaraan ay matuwid sa kanyang mga prinsipyo at totoo sa kanyang mga pangako. Samantalang ang mga gawa naman ng Diyos ay dakila sa kahayagan at kagilagilala sa kalikasan. Ano ba ang mga pamamaraan na binabanggit? Ang kanyang mga pamamaraan ay matuwid at totoo. Alam natin na ang Diyos ay matuwid. Sinasabi sa atin ng awit 89:14, ang katuwiran at katarungan ang mga saligan ng iyong trono. Gusto natin pag-usapan yung tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tungkol sa kahabagan ng Diyos. Pero maaari kang ibigin ng Diyos, maaari ka ring hindi ibigin ng Diyos. Subalit kailanman, hindi maaaring maging hindi matuwid ang Diyos. Ang kanyang katuwiran ay yung hahatulan niya ang mga makasalanan. Kailanman, hindi niya itinuturing na hindi kasalanan ang kasalanan. Kaya kailangang hatulan ang kasalanan. Kaya nga kapag tayo ay nananalangin, kailangan nating manalangin ayon sa kanyang matuwid na pamamaraan. Makikita natin ito sa halimbawa ni Abraham. Nung inahayag ng Diyos kay Abraham na pupuksain niya ang Sodoma at Gomora, hindi nanalangin si Abraham sa Diyos na nagsasabing, iligtas mo ang aking pamangking si Lot, mahabag ka. No, ang kanyang panalangin ay hindi isang nakikiusap na panalangin. Pinanghawakan ng panalangin ni Abraham ang katuwiran ng Diyos. Sa verse 23 ng Genesis chapter 18, sinasabi sa atin, lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay liyong lilipuling kasama ng mga masama? Sa verse 24, halimbawang may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang lugar na yon alang-alang sa 50 banal na nasa loob nun? Sa verse 25, malayong gagawa ka ng ganito na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay makatulad sa masama. Malayong mangyari iyan. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo?
mundo? Sa verse 26, at sinabi ni Jehovah, kung makatagpo ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong lugar na iyon alang-alang sa kanila. Nagpatuloy manalangin si Abraham mula 50, naging 45, naging 40, hanggang sa 30, 20, hanggang sa 10. No, sa bilang ng 10, alam ni Abraham na ang pamamaraan ng Diyos ay matuwid. Kaya nga, hindi siya nakiusap. Pinanghawakan niya ang katuwiran ng Diyos. Nakikita rin natin ang bagay na ito sa bilang 16. At sinabi ni Moises kay Aaron, kunin mo ang iyong insensaryo at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng insenso at dalhin mo agad sa kapulungan at gumawa ka ng pagtatakip-sala para sa kanila sapagkat ang puot ay lumabas mula kay Jehovah, ang salot ay nagpapasimula na. Kinuha iyon ni Aaron gaya ng sinabi ni Moises at siya'y tumakbo sa gitna ng kapulungan na doon ang salot ay nagpasimula na sa gitna ng bayan at siya'y naglagay ng insenso at gumawa ng pagtatakip-sala para sa bayan. Siya'y tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay at ang salot ay tumigil. Ang namatay sa salot ay 14,700. Nung nangyari ang salot, hindi lumuhod sina Moises at Aaron at nakiusap sa Diyos. Alam nila ang pamamaraan ng Diyos. Ang dahilan kung bakit may pandemic po ngayon ay sapagkat tinatalikuran, tinatanggihan at sinasalungat ng tao ang Diyos. Meron po tayong responsibilidad upang gumawa ng pagtatakip-sala para sa mga tao. Kailangan nating kunin ang insensaryo at maglagay ng insenso. Ang insensaryo ay ang ating panalangin. Kailangan nating mangunang manalangin. Kailangan nating mangunang magpahayag ng ating mga kasalanan. Ang insenso naman ay si Kristo at ang kanyang mga kagalingan. Wala tayong anumang kagalingan. Subalit si Kristo na isa katuparan na niya ang pagtutubos sa krus. Kapag siya ay idinagdag sa ating mga panalangin, ito ay tatanggapin ng Diyos. Kung paanong hindi nakiusap si Moises sa Diyos sapagkat natanto nilang ang dahilan ng pagkakaroon ng salot ay ang mga kasalanan ng mga tao, kailangan din nating makita ngayon na tayo ay may kasalanan. Ang eklesiya ay may kasalanan. Ang mga tao ay may kasalanan. Ang mga pinuno ay may kasalanan. Kailangan nating gumawa ng pagtatakip-sala para sa mga tao. Naway maging mga Moises at Aaron po tayo ngayon. Inaamin nating wala tayong kagalingan, ngunit si Kristo ang ating insenso. Siya ay katanggap-tanggap sa Diyos. Tungkol naman po sa kanyang mga pamamaraan at sa kanyang mga gawa, katama-tamasa yung isang bagay na pinost ng isang kapatid sa isang group chat. Ito ay natamasa niya mula sa sinalita ni Brother Ron sa LSM Radio. Binanggit doon na walang sino man ang maaaring maging isang mandaraig sa mahirap na kapaligiran ngayon kung ang alam lang niya ay ang mga gawa ng Diyos. Naghihintay lang siya sa mga gawa ng Diyos at nababahala kapag walang mga paggawa ng Diyos. Ang ganitong tao ay mabibigo. Ang mga mandaraig hindi naghihintay na isagawa ang isang gawa bago sila magpuri sa Panginoon sapagkat alam nila ang mga pamamaraan ng Panginoon. Siya ay kanilang pinupuri para sa kanyang mga gawa na ginagawa at para sa mga gawang kanyang gagawin sapagkat alam nila ang kanyang mga pamamaraan. Nagpapatuloy itong chapter 15 ng Apokalipsis verse 4. Sino ang hindi matatakot, O Panginoon, at luluwalhati sa iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng bansa ay darating at sasamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na hatol ay nahayag. Kaya nga nakikita natin dapat tayong matakot sa Diyos at dapat nating sambahin ang Diyos.
Dumako naman tayo ngayon sa mga versikulo 5 hanggang 8. Ang tanawin sa langit bago yung pagbubuhos ng 7 mangkok. Tandaan ninyo na mayroon tayong 7 tatak, 7 trompeta, at 7 mangkok. Ano ang tanawin sa langit bago ang 7 tatak? Ito ang trono at ang isa na nasa trono. Pagkatapos ng 7 tatak ay ang 7 trompeta naman, na may isa pang tanawin sa langit, si Kristo bilang ang mataas na saserdote na naghahandog ng mga panalangin ng mga banal sa Diyos. Ang mga panalangin ay sinagot at ang 7 trompeta po ay ipinasok. Narito naman ang tanawin sa langit bago ang pagbubuhos ng 7 mangkok. May kaugnayan po ito sa Kapitulo 11:9 na tungkol sa tanawin sa langit pagkatapos ng pagtrompeta ng ika-7 trompeta. Nabuksan ang templo at ang kaban ay nakita. Ano ang sentro ng pangitaing ito? Ito ay ang templo, ang kaban, at ang tabernakulo. Ano ba ang nasa loob ng kaban? Ito ang 2 tapyas ng bato, ang 10 utos ng Diyos na siyang patotoo ng Diyos, upang ipakita sa atin kung anong uring Diyos siya. Siya ay ang Diyos ng pag-ibig, Diyos ng liwanag, Diyos ng kabanalan, Diyos ng katwiran. Siya ang natatanging Diyos, ang mapanibuguing Diyos. Hindi niya pinapayagan ng tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang kaban na may 10 utos po sa loob ay tinatawag na kaban ng patotoo. At ang tabernakulong may kaban, tinatawag na tabernakulo ng patotoo. Pagkatapos ay itinayo nila ang templo ng Diyos. Kaya ang kaban, ang tabernakulo at ang templo ay ang patotoo po ng Diyos. Sa kalaunan ng Bagong Jerusalem, tatawaging tabernakulo ng Diyos. Ito ang patotoo ng Diyos, ang kahayagan ng Diyos, at ang trono ng Diyos ay nandoon po. Ito po ang tanawin bago ang pagbubuhos ng 7 mangkok. Ipinapakita po nito na ang pagbubuhos ng 7 mangkok ay para sa patotoo ng Diyos. Ang 7 mangkok na siyang paghahatol ay hindi ang goal ng Diyos. Ang goal po ng Diyos ay ang kanyang patotoo. Ang 7 mangkok po na ito ay puno ng matinding galit ng Diyos. Ang matinding galit ng Diyos ay nasa mangkok. Nangangahulugan po ito na limitado. Isipin ninyo, yung pandemic ba ngayon ay kahatulan ng Diyos? Ito ba ay isang kapighatian? Oo, masasabi natin. Ngunit hindi po ito maikukumpara dito sa 7 mangkok. Sa chapter 16, makikita natin ang 7 salot. Ngunit maging ang mga salot nasa loob ng mangkok. Kung ang matinding galit ng Diyos walang limitasyon, walang makakaligtas. Sa verse 6 binabanggit, at nagsilabas mula sa templo ang 7 anghel na may 7 salot na nararamtan ng dalisay na makintab na lino at nabibigkisan ng gintong pamingkis sa kanilang mga dibdib. Ang 7 anghel po ay narito upang humatol, ngunit tingnan ninyo yung kanilang mga damit. Nadadamitan silang gaya ng mga saserdote. Nangangahulugan po ito na ang paghahatol ay para sa pagkakaroon ng paglilingkod sa Diyos, ng kahayagan ng Diyos, ng pagbabawi ng templo ng Diyos, ng pagtatayo ng Diyos, at kalaunan ng bagong Jerusalem, ang huling pagtatayo at kahayagan. Ang Kapitulo 15 ay tungkol sa mga huling mandaraig. Ang goal natin ay maging mga maagang mandaraig. So alinman sa dalawa, ang mamartir bilang bahagi ng lalaking anak o ang marapture bilang bahagi ng unang bunga. Katulad ng sinabi ni Brother Watchman Nee, ang aking kinabukasan ay ang marapture o ang mamartir. Hindi siya na-rapture, subalit siya ay nabilanggo ng 20 taon at siya ay namatay sa bilangguan. Hindi ba siya isang martir?
Isa siyang martir para sa patotoo ng Panginoon, para sa salita ng Diyos, at para sa pagtatayo ng eklesiya. Isinakripisyo siya bilang isang martir. Ano ang ating goal? Ano dapat ang ating goal? Dapat tayong magkaroon ng parehong goal, ang marapture o ang mamartir. Sabalit sa katunayan, wala sa ating mga kamay yung ating future o kinabukasan. Paano kung hindi tayo marapture? Paano kung hindi tayo mamartir at manatili tayo sa lupa sa panahon ng huling 3.5 taon? Ano ang ating gagawin? Maaaring makaharap natin ang pag-uusig ng Antikristo. Kung gayon, kailangan nating tandaan ang mga salitang ito. Kung hindi tayo maaaring maging maagang mandaraig, kailangan nating maging mga huling mandaraig man lang, yung hindi sasamba sa halimaw o sa kanyang larawan. Kaya kailangan nating manaig upang maging bahagi ng mga huling mandaraig. Oo nga, ang nais natin ay maging mga maagang mandaraig. Ngunit kung hindi, kailangan nating maging mga huling mandaraig kahit papano. Pagkatapos, ano yung ating kahihinatnan? Sinasabi sa chapter 20 verse 4, "At nakita ko ang mga trono at umupo sila sa mga ito, at ang paghahatol ay ibinigay sa kanila. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga yaong pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ng mga yaong hindi sumamba sa halimaw ni sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng marka sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at nabuhay at naghari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Naway taglayin natin ang pagiging determinado ng mga mandaraig, ang maging determinadong maging isang martir na isang determinasyon ng pagsasakripisyo. Ang Apokalipsis 16 ay tungkol sa 7 mangkok. Nakita na natin ang 7 tatak at ang 7 trompeta. Ang 7 trompeta ang nilalaman ng ika-7 tatak. Ang 7 mangkok ang negatibong nilalaman ng ika-7 trompeta. Ito ang pagbubuhos ng matinding galit ng Diyos sa lupa. Hindi ka nais-nais ang kapitulong ito, subalit ito po ay kinakailangan. Kailangan nating makita na ang ating Diyos ay isang Diyos ng paghahatol ayon sa kanyang katwiran. Sa pamamagitan ng pagbabasa nito, inihahanda po natin ang ating sarili upang kanyang hatulan para sa araw na iyon, hindi na tayo kailangang hatulan pa. Ito ang isa sa mga layunin ng ating pagbabasa ng Apokalipsis. Kailangan natin makita kung paano tutuusin ng Diyos ang mga di matuwid at ang mga nagre-rebelde at sumasalungat sa Diyos. Tingnan natin ang ilang mga nilalaman ng kapitulong ito. Sa verse 1, "At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa templo na nagsasabi sa 7 anghel, Humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang 7 mangkok ng matinding galit ng Diyos." Sa versikulo 2, "At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa, at nagkaroon ng masama at mabigat na sugat ang mga taong may marka ng halimaw na ayaon at nagsisamba sa kanyang larawan." Sa huling 3.5 taon, nais ng Antikristo na sambahin siya ng mga tao at ang kanyang larawan. Nais rin niyang taglayin ng mga tao ang kanyang marka sa kanilang kanang kamay at noo. Nang ibinuhos ang unang mangkok, magkakaroon ng masama at mabigat na sugat ang mga may marka. Sa versikulo 3, "At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo ito na gaya ng dugo ng sa isang patay. At bawat kaluluwang may buhay na nasa dagat ay namatay." Sa verse 4, "At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng mga tubig, at naging dugo ang mga ito." Kung naging dugo ang dagat, hindi na tayo makakainom mula sa dagat, kundi sa mga ilog at sa mga bukal ng mga tubig. Subalit, kung ang mga ito rin ay magiging dugo, wala nang maiinom na
tubig. Ngunit sinasabi naman sa verse 5, at narinig ko ang anghel na may kapangyarihan sa mga tubig na nagsasabi, matuwid ka na siyang ngayon at siyang noon, ang banal na isa, sapagkat hinatulan mo ang mga ito. Sa versikulo 6, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo. Ito ay karapat-dapat sa kanila. Verse 7, at narinig ko ang dambana na nagsasabi, Oo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Kaya dito makikita natin magkakaroon ng papuri sa langit at sa ilalim ng lupa na matuwid ang kanyang mga hatol. Ipinagpapatuloy ng versikulo 8 hanggang 11. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay dito na sunugin ng apoy ang mga tao. At nasunog ang mga tao sa matinding init at nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos na may otoridad sa mga salot na ito, at sila ay hindi nagsisi upang bigyan siya ng kaluwalhatian. At ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw na ayaon, at nagdilim ang kanyang kaharian, at nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa matinding sakit. At sila ay lumapastangan sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga matinding sakit at dahil sa kanilang mga sugat, at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Makikita po natin dito na sila ay lumapastangan, hindi sila nagsisi at nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa versikulo 12, at ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang maihanda ang daraanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ito po ay paghahanda para sa digmaan sa Armageddon, at mayroong nakasingit sa pagitan ng ika-6 at ika-7 mangkok. Nagsisimula ito sa versikulo 13 hanggang 16. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng halimaw at sa bibig ng bulaang propeta ang 3 karumal-dumal na espiritu na gaya ng mga palaka, sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawan ng mga tanda na nagsisipunta sa mga hari ng buong pinananahan ng lupa upang tipunin sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito ako ay pumaparitong gaya ng isang magnanakaw. Pinagpala siyang nagbabantay at nag-iingat ng kanyang mga damit nang hindi siya lumakad ng hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. At sila ay tinipon nila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Nasa labas ng Jerusalem ang Armageddon. Ang Armageddon sa Hebreo ay binubuo ng Ar na nangangahulog ang bundok at ng Mageddon na siyang Megiddo sa hilagang kanluran ng Jerusalem na nangangahulog ang pagpatay. Kaya ang salita pong ito ay nangangahulog ang bundok ng pagpatay. Susulsula ng mga espiritong karumal-dumal na galing sa mga makajablong Trinidad, yung dragon, Antikristo at bulaang propeta, ang mga rebelding hari upang ipadala ang kanilang mga hukbo upang usigin ang bayan ng Diyos. Pupuntahan nila ang lahat ng mga pinuno ng buong pinananahan ng lupa upang tipunin sila para sa digmaan ng dakilang araw ng makapangyarihang Diyos na siyang digmaan sa Armageddon. Ito ang huling pandaigdigang digmaan bago ang 1,000 taon. Ang digmaang iyon ay para puksain ang mga Israelita. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Bababa mula sa langit si Kristo kasama ang kanyang mga mandaraig upang talunin ang Antikristo at ang kanyang mga hukbo. Ang mga detalye po nito ay nasa Kapitulo 19. Sa mga versikulo 17 hanggang 21 naman, at ibinuhos ng ika-7 ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, naganap na. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng isang malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas. At ang dakilang lungsod ay nabahagi sa 3.
at ang mga lungsod ng mga bansa ay naguho, at ang dakilang Babilonya ay naalaala sa harapan ng Diyos upang siya ay bigyan ng saro ng alak ng matinding galit ng kanyang kapuotan. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nasumpungan. At malaking graniso, bawat bato na halos kasing bigat ng isang talento ang lumagpak sa mga tao buhat sa langit. At nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Ito ang pinakamalaking lindol. Hindi po ito maikukumpara sa mga lindol ngayon na tinutukoy po dito naman sa Apokalipsis. Mahahati sa 3 bahagi ang dakilang lungsod at guguho ang mga lungsod ng mga bayan. At ang dakilang Babilonya ay maaalala sa harapan ni Jehova. Ito ang material na Babilonya, at ang mga detalye hinggil sa pagbagsak ng Babilonya ay makikita po sa chapter 17 at 18. Ang relihiyosong Babilonya ay wawasakin ng Antikristo sa pasimula ng matinding kapighatian. Ilalagay ng Antikristo ang kanyang larawan sa loob ng templo at nais niyang sambahin siya ng mga tao. Ang material na Babilonya ay wawasakin po ni Kristo sa katapusan ng matinding kapighatian. Kaya una, susunugin ito ng apoy at itatapon ito ng lindol sa dagat. Sasaniin ang lindol na ito na tumakas ang bawat pulo at hindi na masusumpungan ang mga bundok. Ang malaking graniso po dito na halos kasing bigat ng isang talento, katumbas yan ng mga 100 pounds. Sa pagbubuod, ang unang mangkok ay isang mabigat na sugat. Ang ikalawang mangkok ay ang dagat na nagiging dugo. Ang ikatlong mangkok ay ang mga ilog na nagiging dugo. Ang ika-4 na mangkok, sinusunog ng araw ang mga tao sa pamamagitan ng apoy. Ang ika-5 mangkok, napadilim ang kaharian ng Antikristo. Ang ika-6 na mangkok, natuyo ang Euphrates upang maihanda ang daan para sa mga hari ng lupa na pumunta sa Armageddon. At may pangitaing siningit, nililinlang ng 3 karumal-dumal na espiritu ang buong mundo upang saniin ang lahat na magtipon sa Armageddon. At ang ika-7 mangkok, ang pinakamalakas na lindol at ang malaking granizo. Kaya kung ikukumpara po natin ang pandemic ngayon, sa 7 mangkok, masasabi nating walang sinabi o walang-wala. Napakalubha na mga mangyayari sa darating na kapanahunan. Hindi ka na mabubuhay sa panahong yon. Kaya mananalangin talaga ako na ako ay marapture bago ang matinding kapighatian. Hindi ko nais manatili sa lupa sa panahong pong yan. Nawa, ganyan din yung ating maging naisin. At sa kapitulong ito, habang ibinubuhos ang matinding galit ng Diyos sa lupa, maririnig natin ang mga papuri ng mga anghel at ng mga nasa ilalim ng lupa. Kaya kailangan nating matutuhang magpuri. Ang kanilang pagpupuri ay sa kahatulan ng Diyos na naaayon po sa kanyang katuwiran. Kaya kailangan nating makita na ang ating Diyos ay isang Diyos ng paghahatol at ang kanyang kahatulan ay ayon po sa kanyang katwiran. Maghahatol ang Diyos upang linisin at tuusin ang lahat ng masama at di matuwid sa loob ng tao dito sa lupa at sa sansinukob. Kailangan nating makita na ang ating Diyos ay isang Diyos ng paghahatol. Kapag nakita po natin ang trono sa kalangitan, makikita nating siya ay namamahala sa buong sansinukob. Ngunit kailangan din po nating makita na siya ay naghahatol ayon sa kanyang katwiran. Sa 1 Pedro 1:17 binabanggit po, "At kung inyong tinatawag na Ama ang siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo ang panahon ng inyong paglalakbay sa pagkatakot." Sa 2:23, "Na nang siya ay alipustahin ay hindi gumanti ng pag-aalipusta. Nang siya ay nagdusa ay hindi nagbanta.
kundi patuloy na ipinagkakatiwala ang lahat sa Kanya na humahatol ng matuwid. Sa 4:5, na sila ay magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Sa versikulo 17, binabanggit, sapagkat dumating na ang panahon para sa paghuhukom na magsimula sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Ito pong lahat ay nasa 1 Pedro. Sa 2 Pedro naman, makikita natin ang kasaysayan ng paghahatol ng Diyos. Sa chapter 2 verses 4 hanggang 6. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na nagkasala, kundi sila ay ibinigay sa mga hukay ng kadiliman at itinapong paibaba sa Tartaro upang itaan para sa paghuhukom, at ang sinaunang sanlibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe, ang ikawalo isang tagawa pangaral ng katwiran, noong kanyang dalhin ang isang bahasa sanlibutan ng mga di makadiyos, at ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora ay hinatulan niya ng pagkalipol at kanyang pinapaging abo upang maging halimbawa sa mga naglalayong mamuhay ng di makadiyos na buhay. Yamang ang dalawang sulat po na ito ni Pedro ay tungkol sa pamahalaan ng Diyos. Paulit-ulit po na binabanggit ang paghahatol ng Diyos at ng Panginoon bilang isa sa mga pangunahing item. Nagsimula ang paghahatol ng Diyos sa mga anghel at dumating sa mga henerasyon ng tao sa lumang tipan, at sa bagong tipan, ito po ay magsisimula sa bahay ng Diyos at magpapatuloy hanggang sa pagdating ng araw ng Panginoon na siyang magiging ang araw po ng paghahatol para sa mga Hudyo, mga mananampalataya at mga Hintil bago po ang 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon, hahatulan ang lahat ng patay kasama ang mga tao at mga demonyo, at sila ay mamamatay at tutupukin ng apoy ang langit at lupa. Ang resulta po ng iba't ibang paghahatol ay hindi po magkakaparehas. Ang ilang paghahatol ay magreresulta sa pandisiplinang pagtataos, at ang iba naman po ay sa walang hanggang parusa. Sa pamamagitan ng lahat ng paghahatol po na ito, lilinisin at padadalisayin ng Panginoong Diyos ang buong sansinukob upang siya ang magkaroon ng bagong langit at bagong lupa para sa isang bagong sansinukob na puno ng katwiran para sa kanyang kasiyahan. Ang kahatulan po ng Panginoon ay ayon sa kanyang katwiran. Hindi niya po itinuturing na di matuwid ang matuwid, at hindi niya itinuturing na matuwid ang hindi matuwid. Sa Genesis 18:23 binabanggit, lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Sa 2 Pedro 2:9, ang Panginoon ay marunong magligtas sa mga makadiyos sa pagsubok at magtaan sa mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan para sa araw ng paghuhukom. Ano ang kahulugan ng pagiging matuwid? Ang pagiging matuwid po ay ang hindi magkaroon ng pagkakautang sa iba. Ito ang pagtanggi sa anumang bagay na hindi niya dapat patamo, at ang pagtangging ibigay ang hindi dapat ibigay. Halimbawa, kung ikaw po ay isang boss o may-ari ng kumpanya at hindi ka nagbigay ng sweldo, ikaw ay di matuwid. Kung ikaw naman ay isang manggagawa o empleyado at nakatanggap ka ng sweldo, subalit hindi ka naman nagtrabaho ng sapat para sa sweldong iyong natanggap, ikaw rin ay hindi matuwid. At tayo mga mananampalataya, ang unang hahatulan, tandaan natin, sisimulan niya ang kanyang paghahatol sa bahay ng Diyos. Kung hindi, wala siyang batayang hatulan ang mga bansa. Ngayon, kailangan nating mapasailalim sa kanyang paghahatol. Maraming di matutuwid na hukom sa sanlibutan ngayon.
Yan ang dahilan kung bakit maraming maling kahatulan. Subalit ang kahatulan ng Diyos ay matuwid, hindi magkakaroon ng kawalan ng katarungan. At ang kahatulan ng Diyos sa atin na kanyang sambahayan ay tiyak na ayon sa kanyang katwiran. Ganun pa man, hindi lamang po ito ayon sa kanyang katwiran, bagkus ay ayon rin po sa kanyang kabanalan. Ang katwiran ay ang kanyang paraan sa paggawa po ng mga bagay, ngunit ang kabanalan ay kanyang kalikasan. Siya ay maghahatol at tatanggalin niya ang lahat ng kalikuan at kawalang kabanalan. Sinasabi naman ng 1 Pedro 1:15 hanggang 18, ngunit ayon sa banal na isa na sa inyo ay tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo ay magpakabanal sapagkat ako ay banal. At kung inyong tinatawag na Ama ang siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo ang panahon ng inyong paglalakbay sa pagkatakot, na inyong nalalamang kayo ay tinubos hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Kaya po sa atin ngayon na nagtataglay ng kanyang buhay at kalikasan, mas mataas ang kanyang kahatulan. Hindi lang niya tutuusin ang kalikuan sa loob natin, bagkus tutuusin niya rin ang anumang hindi banal at karaniwan upang magkaroon tayo ng banal na paraan ng pamumuhay at hindi isang walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa atin ng ating mga magulang. Makikita rin natin ito sa Hebrews chapter 12 verses 9 hanggang 10. Bukod dito, tayo ay nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo ay disiplinahin at sila ay ating iginagalang. Hindi yung dapat tayong pasakop sa ama ng mga espiritu at sa gayon ay mabuhay, sapagkat tunay ngang dinidisiplina nila tayo ng ilang araw ayon sa kanilang may nagaling. Ngunit siya ay sa kapakinabangan natin upang tayo ay makabahagi ng kanyang kabanalan. Kaya nung tayo po ay naisilang na muli, natanggap natin ang kanyang buhay. Ngayon, pinapabanal po tayo ng Panginoon gaya ng binabanggit sa Hymn 841. Pinapaging banal ng iyong kalikasan, muling pagkabuhay mo'y kalakasan. Sa isang panig, siya po ay nasa loob natin at pinapabanal tayo sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya, paglapit sa Kanyang salita at pagdalo ng mga pagpupulong. Subalit, sa kabilang panig, ginagamit niya po ang kapaligiran upang hatulan at tuusin ang anumang bagay po na hindi ayon sa Kanyang katwiran at hindi rin ayon sa Kanyang kabanalan. Tama, ang ating Diyos po ay isang Diyos ng pag-ibig at iniibig niya tayo magpakailanman. Ngunit kailangan din po nating makita na ang ating Diyos ay isang Diyos ng katuwiran at kabanalan. Siya ang isang nasa trono at siya ay maghahatol. Kaya maging bukas tayo po sa kanyang paghahatol. Nung ang Panginoon nasa lupa, siya ay kinalatis ng Diyos at ng tao, maging ng mga sumasalungat sa Kanya. Sa Apokalipsis 1:15, ang mga paa ni Kristo ay katulad ng tansong binuli. Sumasagisag na ang kanyang sakdal at maliwanag na paglakad ay ginagawa siyang kwalipikado upang magpataw ng dibinong paghahatol. Kaya nga po, sa kanyang pagdating upang angkinin ang lupa sa pamamagitan ng paghahatol dito, yung kanyang mga paa ay magiging katulad ng mga haliging apoy. Kaya kailangan nating maging bukas sa pamamahagi po ng Panginoon upang tayo ay mapabanal sa panloob at maging sa kanyang paghahatol sa kapaligiran. Sa 2 Pedro 3:13, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo sa bagong langit at sa bagong lupa na tinatahanan ng katwiran.
Nasa bagong langit at sa bagong lupa ang bagong Jerusalem, at ang bagong Jerusalem ay hindi lamang tinatawag na matuwid kundi banal na lungsod. Ang mga bansa magiging matuwid, subalit tayo ay magiging banal po. Kaya maging bukas tayo ngayon sa kanyang paghahatol. Kung tayo po ay bukas sa kanyang paghahatol ngayon, hindi na natin kailangan pang dumaan sa paghahatol sa araw na yon, dahil lahat ng bagay na kailangang hatulan ay nahatulan na. Gaya ng hymn na isinulat ni Brother Watchman Nee, selected hymn 829 sa stanza 5, binabanggit, nagmamatsyag sa luklukan dahil sa kahatulan, nawa ang buhay ko't gawa sa kanya'y papasa.